Alright mga kapatid, welcome back po sa ating Coach Haji Vlog. Salamat po sa mga lang views. Salamat sa mga nag-subscribe. Thank you. Sobrang na-appreciate ko po. Thank you, thank you, thank you. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang. O comment sa baba, masaya na po tayo dyan. At buong puso na po ako nagpapasalamat. Okay po, mga kapatid, ito po ang ating bibigyan ng reaction at opinion sa umagang ito. Ang oras natin ay 7:30 ng umaga, okay? Ang tatalakayin po natin at bibigyan natin ng reaction ay tungkol sa kwan, yung nasabat na shabu, di ba? At least marami na napanood nyo na lahat yan eh. Kaya doon lang po kasi ako nagre-relay sa mga napanood ko, nakita ko. Bagamat yung sabi nga ng iba, late na, hindi okay lang sa akin yan. At least hindi nyo masasabi na gawang-gawang kwento, okay? Yung tungkol sa shabu na nasabat sa checkpoint, yan. 13 billion ang halaga, okay? Na ang dami daw ay 1 point, dati ko siya sabi halos 2 tonelada, di ba? 1.8, di ba? Ang bigat. Tapos kung anong klase sasakyan yan, okay? At susundan natin ang tatalakayan natin at bibigyan ng reaction tungkol sa teaser ni First Lady na Lisa Marcos tungkol sa salita niya ng bad shot, okay? Bigyan natin ng kaunting reaction yan at opinion. And then, yung bagay na sinabi doon sa kwan, kadugtong nung sa bad shot, yung ugong-ugong ngayon o gumagawa na ng kaunting ingay tungkol sa pagtatanggal kay BP Sara sa DepEd na ang dito sa mga tinatawag na kuan sabi ni Jay Guevara ay mga tansuan, mga tansong vlogger pinalulutang si Leni Robredo na parang magiging, kasi may mga kuan na parang may mga maging DepEd, yung parang papalit dyan. Yun, bibigyan din natin ng counting reaction yan. Okay mga kapatid, salamat at God bless sa inyong lahat. Ito, okay, simulan natin. Ang oras natin ay alas 7:27 ng umaga. Okay, dito po sa ating bansang Pilipinas ay ganun ang oras po sa mga iba't ibang uri ng dako ng kultura na kung tanghali o gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung saan man po kayong panig ng mundo. Okay po? Simulan na po natin ang ating talakayan. Simulan natin yung ating re-reactionan at opinionan. Yung sa shabu na, yung sa drug na checkpoint niya sa may parting, sa may Batangas, di ba? Almost daw yan. Talaga nakakapagduda-duda talaga. Kasi pinanood ko muna yung mga ganyan situation. Tinignan ko muna kung anong klaseng kuwan. Base sa doon sa nakita ko ay talagang nakakapagduda. Marami na nagbigay ng opinion tungkol dyan. Talagang nakakapagduda. Doon pa lang sa bigat, sa dami, at doon sa sasakyan, na pagsasakyan, di ba? Masyadong medyo hindi pinag-isipan yung ginawa nito. Scripted po ito mga kapatid. O scripted to. Ito mo, ito yung mga ginagawa nila na yung pagiging hindi nagiging honest po sa sa sambayan ng Pilipino. Pero ang nagiging resulta, di ba? Boomerang sa kanila. Kumbaga, bumabalik sa kanila. Naging ang impact sa kanila rin, sila ang gumawa pero ang impact sa kanila pa rin ang balik. Kasi nakita na nga, di ba? Kung gaano, hindi makatotohanan. Kung gagawa po kayo ng mga kwentong ganyan, sana pag-aralan, ayusin yung script, di ba? Ayusin. Para naman hindi naman po ginagawa nyo po kasing yung parang, di ba? Ginagawa nyong ungoy o tanga yung mga tao, mga Pilipino, na akala nyo, di ba, na hindi kayo mahahalata, di ba? Halatang halata naman Doon lang sa pinagsakyan. Maraming butas sabi nga ng iba, maraming butas na naganap. Yung pinagsakyan, inalis na sa sasakyan. Ibig sabihin, yung mga ganong galawan, hindi talaga seryoso. Bakit? Madidismiss yan sa kaso Dahil unang-una, dapat hindi mo na ginagalaw, di ba? Sabi nga ng mga mga talagang mahusay dyan, dapat hindi mo na ginagalaw sa van, di ba? Kasi kung intention mo at totoong ganyan, dapat maging maingat. Tapos yung tinatawag, di ba? Dinidiktahan nga ni Bongbong Sigan ni Marcos Sigan Yung kapitan na nakasabat nung di ba? Yung captain na PNP
Dinidiktahan niya kung anong, hindi, mahalata mo talaga na scripted Hindi niya malaman o hindi niya makakita kung anong sasabihin, ganun. Tapos didiktahan ka. Alam mo sa mga bagay na ganyan, hindi tayo magaling sa ganyan situation di ba? Pero pag ganyan, ikaw yung nasa ground, nakita mo yung sitwasyon, ikaw nakakita, kaya mong i-deliver yan na hindi ka binibigyan ng, ano ba yan? Dahil una-una, ikaw mismo nakasaksi, ikaw mismo nandyan. Kaya mong i-deliver yan ng walang ano pa mang script na parang ikinukuha sa'yo, ingununguso sa'yo na ito ang gawin mo, ito ang trabihin mo. Di ba? Kaya ang gawin yan. Kapag ikaw yung mismong nasa ground. Bakit? Ikaw mismo nakaalam ikaw nakakita papaano. Ba't kailangan mo pa siyang lecturean? O bakit kailangan mo pa siyang bigyan ng mga ganong sitwasyon? O sige, sabi na, operation, di ba? Nag-press release na nga po kayo, di ba? Ganun lang yan. O, di sunog na yun. Ang kwan nga, sabi nga ng mga expert, dapat doon sa simula, pinaggalingan. Nakilala mo ba, di ba? Nakilala mo yung mga nagsakay. Mamumukaan mo ba? O, di ba? Tapos yung pupuntahan, di ba? Hindi. Nag-press release na kaagad kayo, pinakita, di sunog na. Di ba? Sinong sindikato na madadat na mo pa dun? Nakita na kayo Ganun lang kasimple yun, di ba? Hindi tayo magaling sa isang situation na ganyan. Pero malinaw naman, di ba? Tapos yung bigat, magkakasya ba yun doon, di ba? Yun ang mga question ngayon na tinatanong. Kung legit yung operation o legit yung tinatawag na kung talagang may naganap, di ba? Tapos may mga haka-haka pa ngayon na kulay na raw. Kulay chicken curry. Hindi na talaga. Joke lang Parang hindi talaga, talaga siya. Paso na. Kumbaga, expired na. Sabi nga ng iba, kulay chicken curry yung iba. O madilaw-dilaw na, di ba? Kaya yan mabibigat yan. Ang isang parte na nagsasabi ng totoo at yung gumagawa ng tamang gawa, yung mga ganyan, mahalata mo po. Halata ng mga tao yan. Huwag niyong gawin tanga yung mga tao. Di ba? Tapos ngayon, dagdag bawas na sila. Di ba? Dagdag bawas na bakit? Naku-question nga yung bigat na para doon sa kapasidad ng sasakyan. Binabawasan na. Almost 400 kilos ang ibinawas nila para makuha lang nila na para ito, siguro kasya na to sa ganito. Di ba? Tapos sabi niya, estimated sabi ni DILG Abalos. May timbangan po kayo doon. Diba? Bakit yung ginagawa yun? Kasi nabukilya na po kayo tungkol sa bigat, nakakasya doon sa ko. Nabukilya na kayo. Kaya ngayon, nag-a-adjust na po kayo. Talaga mahuhusay kayo sa dagdag bawas, no? Mahuhusay kayo sa mga ganyang operasyon, mga ganyang galawan. Mahuhusay po kayo. Saludo po ako sa inyo sa mga ganyang gawain. Talaga napakagaling nyo. Ayan, dagdag bawas na kayo. Nabukilya kayo Nakita yung Huwag nyo gawin tanga yung mga Pilipino. Ganun lang naman yan. Alam lahat niya kung talagang totoo, hindi yung mga ginagawa nyo. Kitang-kita naman yan. Doon pa lang sa yung 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 PNP captain na nakasabat. Yung reaction pa lang di ba? Hindi siya excited masyado, di ba? Ganun lang. Lang yan. Kaya ngayon lang ako nag-comment regarding yan kasi nga gusto ko panoorin lang muna. Tingnan ko muna kung ano kaya. Yan. Base doon sa nakita natin at sa mga nagsalita ng mga magagaling, mga expert regarding sa mga bigat, kung paano tumakbo yung sasakyan, kung sobrang loaded. Paano ka? Ito nga sabi nga, di ba? Paano ka, in case na nagkaroon ng problema, paano tatakbo ng mabilis? Kung punong-puno yan, na sobra pa sa kapasidad ng sasakyan, yung inilagay mo. Let's go. Yung mga bagay na yan, pag-isipan mabuti. Ayusin naman yung script para makatotohanan naman. Di ba? Makatotohanan naman sana. Huwag ganun. Lumilitaw talagang budol kayo Budol talaga Inuulit-ulit nyo, akala nyo siguro, di ba? Mapag-uusapan. Oo, tama, napag-usapan, pero negatibo yung mga pinag-usapan. Tapos bibirahin nyo, di ba? Walang dugong dumanak, walang namatay. Paano dadanak ang dugo? Iisa nga lang yung driver. Tapos ganun kalaking halaga, iisa lang. Wala man lang escort yan, wala man lang. Kasi sa mga, may nagsasabi mga talagang expert sa ganyan. Talagang i-divide yan sa maraming sasakyan, mga 3, 6, ganyan. Para masabat man yung dalawa, may lulusot na gano'n. At saka isa pa, di ba? Mismong sa checkpoint pa, idinaan. Ganon katindi yan di ba? Malupit Kung saan yung checkpoint, doon pa dinaan. Ang lupit mo, Brad. Tapos, pa.
ex-army ng US. Sarate, di ba? Yung driver. Tapos wala pang lisensya. Ano ba yan? Kung ikaw negosyante, di ba? Negosyante yung mga yan mga sindikato na yan. Yung ganong kahalaga, di ba? Pag-iisipan o hanapan mo na magandang sitwasyon. Tapos, isa pa, yung driver, hindi mo malang natanong kung ano ilo-loading mo dyan sa sasakyan mo. Tapos dati kang US Army. Ibang klase. Ibang klase, mga kapatid. Apakagaling nyo gumalaw ng mga ganyang galawan ng pangkuan. Talagang budol. Thank you. Okay, sundan natin kapatid yung tinatawag na bad shot daw. Bad shot ka na sa akin. Diba? Sabi ni First Lady Liza kay Sara Duterte, Vice President. Ito tanong, ang hirap sabihin di ba? Mayroon ang kapal na mukha di ba? Sorry po sa sinabi ko. Sobrang kapal na mukha talaga nitong diba? Bad shot. Yung mga salitang yung sinasabi niya, mga pangkuan yan, mga pambangag. Sorry sa ako na. Yung mga ganyan salita, di ba? Tuloy, sa inyo rin bumabalik, di ba? Yung teaser na hindi pa naipapalabas yan. Sabi niya, doon sa interview na yon, parang kinuha ni BBM daw si Vice President na para talagang pinoprotektahan ng tapos umati ng rally to si Vice President dito sa Maisog sa may rally ni Kibuloy. Yun daw kaya nga daw siya nasaktan ng todo. Nasaktan ng ganung situation, nasaktan siya. Kami man nasaktan man kami doon sa mga di ba sinasabihin kaya nga daw siya nasaktan kasi tinawag daw yung kanyang husband o kanyang esposo na bangag. Di ba isang bagay na challenge na po yun, di ba? Ay ba't inaakusahan pala kayo ng bangag, binaakusahan ng bangag yung esposo mo. Ba't di mo ma-advise na, sige, para pa to, di magpa-drug test. Inahamon na kayo, magpa-drug test kayo. Maging kami man di ba? Nasasaktan din sa mga ganung situation na isang pangulo pinagsasabihan ng bangag. Pero mahaalis lang yan yung mga bagay na yung mga agam-agam na yun kung magpapa-drug test. Linawin nyo, mag-undergo ng transparent drug test para mawala na yung ganyang usapin. Nasasaktan ka pala ba't hindi mo ba ipa-drug test yung esposo mo? Diba? Ganun lang katindi yun. Ganyan lang. Imagine mo, buong Pilipinas o talagang inahamon na kayo magpa-drug test, ini-ignore nyo lang Anong ibig sabihin nun? Kayo mismo, ito sasabihin ko sa inyo, kayo mismo ang nagagawa para ikababagsak ni BBM. Bakit? Hindi nyo ina-address Di ba? Yung mga sentimento ng mga tao at humihiling na magkaroon ng undergo, di ba? Transparent undergo drug test sa iyo. Lahat na nga O di ba? Maging yung mga naghahamon sa inyo magpapa-drug test. Ba't hindi ina-address? Anong nagiging conclusion ng mga tao? Totoong bangag. O bakit? Hindi kayo sumasagot Hindi nyo pinasusubalian yung mga sinasabi ng mga tao Yung mga naghahamon sa inyo. Tapos masasaktan. Diba? Kung hindi totoo, hindi ka masasaktan. Bakit ka nasaktan? Kasi nga totoo. Ganun lang. Diba? Diba realidad sa atin? Kapag inakusahan ka at nasaktan ka, para ba naggagagala 80 ka? Bakit? Ba't ka nasasaktan? Dahil totoo. Pero hindi natin sinasabi na ganun. Kaya nga tayo man, humihiling para kung magkaroon man ng negatibong result, di isaksak mo sa ngalang-ngalan ng mga nagsasabi na bangag yung asawa mo. Yun lang. Ilabas nyo yung result yun at ipakita sa kanila. Yung mga lahat na nag-challenge, ang mga nagsabi, isaksak nyo sa ngalang-ngalan nila na negatibo yung husband mo. Di mawawala yun. Ba't ka nasaktan? Yun naman talaga Alam niyo sa ating mga kulturang Pilipino, sabi nga, bakit ka nasaktan? Dahil, di ba? Pag hindi totoo, hindi ka masasaktan. Aaksipin mo yung challenge na magpa-drug test. Para mawala yan. Tanggapin nyo yung challenge. Magpa-drug test. At pag lumitaw yung negatibo, isaksak nyo sa mga nagsasabi na bangag yung asawa mo. Isaksak nyo sa ngalang-ngalan. Tapos yung mga usapin na ganyan. Mawawala yung isipin ng mga tao na bangag yung asawa mo o yung ating Pangulo.
Di ba? Mawawala. Tapos, makapagsalita ka na bad shot. Bad shot. Grabe naman. Alam niyo po, First Lady, nire-respeto po kita, di ba? Dahil isa ka. Pero, wala kang karapatang sabihan yung isang vice presidente na may mandato sa buong Pilipinas na 32 million mahigit. Ikaw, mayroon ka bang mandato? Ni isang boto, wala ka, di ba? Dapat, yung bagay na ganyan, kung ito may pahintulot ng husband mo, ni BBM, di ba isang parte, tandaan nyo ha, yan yung isang parte na lalo kayong magiging negatibo. Kung talagang pinahintulutan yan, yung mga ganyang testimonya mo, kung pinahintulutan ng BBM yan, nagpapakita lang at nagpapatunay lang na ikaw ang nagpapatakbo. O, di ba? Ibig sabihin, ikaw po yung spokesperson ni BBM? First Lady po kayo. Dapat nandiyan lang kayo sa mga tabi-tabi. O alalay ka lang po dyan sa mga bagay na yun. Yung mga bagay na pampolitical, dapat hindi mo pinapansin yan. Hindi. Sumasaw-saw ka sa isang parte na wala ka naman mandato. Yung pinagsasabihan mo, may mandato. Respeto, mga kapatid. Respeto po, First Lady. Doon sa may ibinoto ng sambayan ng Pilipino na 32 million mahigit. Wala po kayo na isang boto po. O, di ba? O, kung makapaganyan. Alam mo yung mga salitang budget, yan yung mga kwan eh. Sorry yung mga ganyan salita. Papatunay lang talaga. Sorry sa sabi mo. Talagang mga pambangag yan eh. Di ba? Pero mapapatunayan ba natin na bangag? Sa pamamagitan lang ng drug test. So, pa-drug test po kayo sa mga kahilingan para mapawi, matanggal na yung mga ugong-ugo, yung mga negatibong kumukulapol sa inyong pamilya o sa iyong husband, sa BBM. Mawawala po yan. Kami man po talaga inuulit ko, kami man yung nasasaktan. Dahil bakit? Pangulo yan eh. Sinasabihan ng bangag, kami man nasaktan. Pero mawawala lang yan kung yung hamon, yung po drug test po kayo. Para yung lahat ng nagsabi ng negatibo o nagsabi ng bangag o adik, ay di, isungal-ngal mo sa kalangalan nila na negatibo po ito. Ito po, negatibo. O. Simpleng-simple. Bakit hindi ina-address? Simpleng-simple. Bakit hindi pinapansin? Simpleng-simple. Bakit hindi pinababayaan lang, ini-ignore? Ayan, nagkikreate sa mga tao, sa bayan ng Pilipino, na yung inaakusa sa inyo nagiging totoo. Hindi nyo ina-address eh. I-address nyo. Ganon lang po yun. Okay? At saka yung sinabi niya po, dugtungan ko po, yung wala daw, hindi daw, never daw, yung di ba, yung kay Leni Robredo, na minsan hindi daw, pwede magbalik tanaw ka po. Alamin mo yung mga sinabi ni Leni yung nakaraan. Diba? Yung mga nalumipas. Kung paano ka, may mga sinabi pa nga yun na talaga ang bibigat eh. O, di ba? Magbalik tanaw po kayo. Bakit nyo ginagawa yan? Kasi nga, yan, dalawa na kayo. O. Tapos yung mga banat na yan, yung mga gani. Magsuswitching na yan eh, di ba? O. Anong nakita? Di ba? Anong nakita ni, kung totoo man po ito ha, hindi po sinasabi kung totoo pa. Ito'y ugong-ugong pa lang naman na ipapalit kay Vice Presidente itong si Leni Robredo. Anong nakita nila? Ni First Lady kay Leni. Anong nakita ni Bongbong? Kung totoo man, kung talagang ilalagay yan, ipapalit. Anong nakita nila dyan kay Leni Robredo? Ito, sa akin, pananaw lang, sarili kong pananaw. Parehas po kayo. Pare-pares lang po kayo. Diba? Pare-pares po kayo mga lutang. Pare-pares kayong lutang, kaya bagay lang siguro. Siguro ganun lang talaga. Imagine mo naman yung tinanong kung ilang pulo ang Pilipinas 100. Imagine mo Tapos, yan ba ang ituturo sa DepEd o ituturo sa mga kabataan? Di ba? Sorry nang in-interview siya, ilang pulo yung kwan ng Pilipinas? 107. Diyos ko po. Ano ba yan? Yung ba yung magiging DepEd? Diyos ko po, patawad po. Sorry po lutang kaya bagay lang siguro para paras kayong lutang. Okay po, thank you. At ganun din po doon yun nga, kasabay nun yung sa Vice Presidente tungkol doon sa DepEd na ito, kapag ginawa nyo yan, tandaan nyo po kapag ginawa nyo yan na palitan o ipinalit nyo si Leni kay Vice Presidente,
Siyempre, karapatan naman po ng presidente yan. Kung sino yung gusto niyang ilagay sa kanyang kabinete. Karapatan niya yan. Dahil siya yung presidente, di ba? Alam niya kung sino ang gusto niyang ilagay niya sa bawat kabinete. Karapatan niya po yan. Walang pasubali po yan. Dahil siya yung presidente. Karapatan kung sino ilalagay niya. Pero tandaan niyo po, kapag ginawa niyo yan, na si Lenny ang ipapalit niyo dyan sa Vice President, yan. Lalo kayong magiging negatibo sa mga sambayan ng Pilipino. Tatak niyo po yan. Lalo kayong bababa sa situation kung paano kayo pagkakatiwalaan. Lalong bababa ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa inyo. Tingnan niyo yan. Itaga niyo yan. Sigurado yan. Ha? Pero hindi natin alam kung talagang ilalagay nga. Nagtatanong lang tayo. Kung si Lenny nga ang ilalagay niya bilang DepEd, kapalit ni BP Sara, lalong higit na babagsak ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa inyo. Tandaan niyo po yan. Yan, lalong babagsak. Kaya gano'n mga kapatid, salamat. Sana natigyan natin ng magandang reaction at opinion ang mga bagay na kumukulapol sa ating bayan. Diba? Kumukulapol sa ating mga isipan at mga damdamin na nakikita natin kung gaano itong administrasyon na to talagang budol talaga. No? Para lang mapag-usapan, para lang mapagtakpan yung maisog doon sa Davao na nangyaring rally na ang sabi nila 5,000 lang daw. Diyos ko, dito tingnan nyo sila ang malimit, lalo na yung mga tanso, vlogger, di ba? Sila ang malimit na nagsasabi ng fake news. Ito, yung ginawa sa checkpoint na nahuling, di ba? Cargamento, di ba? Iyan. Hindi ba yan fake news? Kayo talaga ang mastermind sa, kumbaga, kayo yung tinatawag na magagaling sa mga pag-fake news, di ba? Yan, fake news, di ba? Halatang halata di ba? Basang-basa ng mga tao, di ba? Kung paano binawasan para magkasya, di ba? Yan, tingnan niyo. Kaya yung mga sinasabi niyo bumabalik sa inyo. Bumabalik sa inyo yung mga bagay na yan. Kaya tayo, kung totoo man yan, tatanong lang po kung totoo man yan na talaga 13 billion ang halaga ng shabu na yon na kulay chicken curry, yan lang. Na hindi kasya sa isang ban. ito nagpipilit para makaalagwa sa rating o makaalagwa para pagdating ng SONA meron siyang bang. Isa sa pinakamalaking nahuli sa buong Pilipinas, di ba? Gustong pero hindi Bulilyaso. Ang hirap niyan. Thank you guys. Thank you mga kapatid. Salamat at God bless. Sana makita niyo po lagi ang situation. Makita niyo. Salamat. At pagpalain nawa tayo at mga namumuno sa atin pagpalain ng taas upang magkaroon ng mga tinatawag na wisdom. At makita, wag yung balat kayo. Wag po yun. Yun ang hindi nating gusto, yung mga ganung balat kayo. Di ba? Mapagkwentuhan lang. Di ba? Ganun lang mga kapatid. Basta lagi kong sinasabi, pag mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po. God bless. Thank you. Salamat po.